Yun, good morning guys. Nung last time nga ay binisita namin sa Batangas yung bahay namin for the first time dahil hindi pa nga namin ito nakita. Dahil nung unang time na pumunta kami dito ay model house lang nakita namin. So, napag-alaman namin na may kalakihan din pala yung end-up unit. No? Actually, hindi ko napakita dito yung likod. Ang tinutuko ko kasi dito yung nakafocus kasi ako dito sa parking na medyo so totoo lang medyo nalakihan nga ako dahil nakakatuwa dahil syempre may sasakyan tayo. Ang unang-unang kailangan natin gawin ay mag-provide ng parking para sa sasakyan. Kaya naman after natin magbayad ng move-in fee ay humingi tayo ng schedule para maka-punch listing tayo or yung final inspection na sinasabi nila. So ayan, samahan niyo kami at ang kasama ko dito ay si Edward at saka yung bilas ko na si Josh. Dahil ang time na to, nung pinuntahan namin ay Tuesday to, may pasok yung dalawang bata at si Mrs. Puyat nga. So ayan, syempre dahil nasa Batangas tayo, ang una natin gagawin ay mag-lomi. Ayan, meron kaming nahanap na lomihan na malapit sa may munisipyo at napakasarap ng lomi nila dahil sa totoo lang kami tatlo ay busog na busog pagkatapos namin kumain dito. So ayan, chami yan, tapos may sisig at yung lomi nga kanina. At pagkatapos nga namin kumain ay dumiretso na kami sa bahay. So ito yung likod na tinutukoy ko kanina na hindi ko napakita nung nakaraan. So pinipoint out ko dito yung pinagawa ng kapitbahay ko sa likod. Kung wala pang budget at minor renovation lang, pwede na yun muna. So yan, medyo may mga halaman kasi nga pre-selling to nung kinuha namin. So hindi maiwasan na sibulan yung mga halaman sa likod at sa harap. So yan, kung makikita nyo mayroong mga basa yung dingding, so pinaint ko yun sa engineer para ipaayos. Actually part naman yun ng warranty. So ayan, okay naman yung bintana, hindi siya maganit. So wala pa tong kuryente at saka tubig kasi apply pa lang once na ma-turn over nga yung bahay. So okay tayo sa taas. Actually, hindi naman to kalakihan, maliit lang din yung unit na kinuha ko kasi syempre, medyo mahal din yung kumuha ng mga ganitong bahay. Kung mapapansin nyo, may mga patak ng tubig sa sahig. So, part yan ng warranty, tsaka itong sa dingding. Actually, 1 year yung warranty sa roof. So, nilista ko yan para ayusin nila engineer. And within 2 weeks daw, magagawa nila. So, ayan, medyo basa nga yung dingding. Kailangan ng waterproofing. So yung bayaw ko nga pala yung gagawa nito kasi naka-provision tong taas na to for 2 rooms. And yung bayaw ko naman is expertise naman niya yung mga drywalling and ceiling. Kaya siya na lang ang papagawin natin. At syempre dahil bayaw natin, alam nyo na, may discount tayo dun syempre. Kaya nga naghahanap tayo ng 10 tao na pwedeng mautangan para ma-start na natin ang pagpapagawa nito. Pero syempre, mag-start lang yung pagpapagawa at pagpakabit ng tubig at saka ng kuryente once na ma-turn over yung bahay. So, ang checklist ko dito ay yung mga tinuro ko kanina mga issue. So ito yung listahan. Winave ko na nga actually para at least 2 weeks lang magawa nila. Kasi kung maglilista pa na yung marami, abutin pa ng 45 to 55 days. So, ayan yung acceptance na papel. Tinanggap na natin para after 2 weeks makukuha natin yung susi at makastart na tayo. Let's go!